Stop! Mamaya na yang mamaya na. Makinig ka ngayon. Ikaw ba ay madalas magsabi ng mamaya na o kaya bukas na lang? Kung oo, baka si procrastination ang dahilan. Pero alam mo ba na ang simpleng mamaya na ay maaaring magdala ng stress, pagkaabala at minsan hindi pagkamit ng mga pangarap? Kaya sa loob ng 5 minuto, pag-uusapan natin kung ano ang procrastination. Bakit tayo napapaliban at paano natin ito malalabanan? Ano ba ang procrastination? Ang procrastination ay ang ugali ng pagpapaliban sa mga bagay na dapat gawin ngayon. Para itong utang na kalaunan ay babayaran mo rin ng mas mahirap o mas magulo. Mga karaniwang halimbawa, may deadline ka sa trabaho pero inuuna mong mag-scroll sa social media. Pinaplano mong mag-ehersisyo pero sinasabi mo sa sarili mong bukas na lang. Sa bandang huli, natatambak ang trabaho at mas napapagod ka. Ang resulta, stress, guilt at minsan nasisirang reputasyon dahil sa hindi natatapos na mga gawain. Bakit tayo nagpo-procrastinate? Bakit nga ba tayo nagpo-procrastinate? Narito ang ilan sa mga dahilan. Number 1, takot sa kabiguan. Natatakot tayo na baka hindi maganda ang resulta kaya't mas pinipili nating huwag magsimula. Number 2, overwhelmed. Kapag masyadong malaki ang task, parang hindi natin alam kung saan magsisimula. Number 3, lack of motivation. Walang malinaw na bakit sa ginagawa kaya't nawawalan tayo ng gana. Number 4, distractions. Social media, TV, o mga simpleng pagtulog o kahit ang simpleng pagtulog. Lahat ng ito ay nagiging hadlang sa paggawa. Paano malalabanan ang procrastination? Narito ang ilang simpleng tips para matigil ang procrastination. Number 1, simulan ka agad. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsisimula. Kahit maliit na hakbang lang, simulan mo. Halimbawa, kung mag-aaral ka, buksan mo lang ang libro mo o kunin ang notebook mo. Number 2, hatiin ang task. Kapag malaki ang task, hatiin ito sa mas maliliit na bahagi. Halimbawa, kung may project ka, gawin ito ng paunti-unti. Research muna, pagkatapos draft, at sunod na ang final output. Number 3, gumawa ng schedule. Gumawa ng malinaw na oras para sa bawat gawain. Gumamit ng planner o alarm clock sa cellphone para hindi mo makalimutan. Number 4, eliminate distractions. Ilagay sa silent mode ang iyong cellphone o maghanap ng tahimik na lugar kung saan makakapag-focus ka. Number 5, reward yourself. Bigyan mo ng gantimpala ang sarili mo kapag natapos ang task. Halimbawa, matapos ang 1 oras na trabaho, mag-break ka muna at manood ng paborito mong palabas. And number 6, tandaan ang iyong bakit. Balikan mo kung bakit mo kailangang gawin ang bagay na ito. Kung may pangarap ka, isipin mo kung paano makakatulong ang task na ito para makamit iyon. Conclusion, mga kakulab, ang procrastination ay kalaban ng progress. Hindi mo kailangang hintayin ang perfect time para simulan ng isang bagay. Ang tunay na sikreto ay simulan mo na ngayon. Tandaan, bawat maliit na hakbang ay papalapit sa iyong tagumpay. Ano ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban? Simulan mo na pagkatapos ng usapang ito.